bagay ay pag-aari ng Diyos. Perang hinahawakan mo, pinagkatiwala sa ng Panginoong Diyos. Yung karera, abilidad, oportunidad, maging ang iyong mga hawak na ari-arian, yung oras, yung relationships, even yung ating sariling buhay, pag-aari yan ni God. We are not the ultimate owners. Hindi tayo ang totoo may. Si God ang may-ari. Kaya nga, kung nanakawan mo yung katabi mo, hindi mo siya ninanakawan. Ninanakawan mo si God. Kasi pag-aari ni God ang lahat ng bagay. The truth is this, we don't want to be known as thieves. Ayaw natin matawag na magnanakaw. Ayaw natin na maisip na ganun tayo kasama. Kaya naman sabi ng Lord, you shall not steal. Ayaw din ng Diyos na paratangan kang magnanakaw. Ayaw ng Diyos na daglay-taglay natin yung pangalan na napakasamang ganyan. Balik tayo. Ayaw ng Diyos yun. Yung you shall not steal. And alam nyo, whenever we think of stealing, minsan akala natin, tungkol to sa mga robbers, hold-uppers, scammers, corrupt officials, burglars, shoplifters. Hindi ho eh. Pag sinabi natin you shall not steal, it has something to do with our worship. It has something to do with our heart. Something to do with our relationship with God. Kapag mali yung relasyon natin sa Diyos, talaga mahuhulog tayo sa ganitong bagay. Hindi malayo yan kasi mapa-Christian o hindi, nakita ko na yan. Kaya nga, nung titingnan nyo yung literal na meaning, ang ibig sabihin to steal or to take by theft, in other words, walang paalam, illegal mong kinuha, and carry away secretly or kidnap or deceive by taking what is not yours. Talagang nanlinlang ka, yung kunin ng isang bagay na hindi naman sa'yo. Yan pagnanakaw yan. Kaya sa Greek naman, ang ginamit na word ay klepto, kaya yung mga kleptomaniac, ganyan, di ba? Ito yung pag ganun din, pagnanakaw, pagkuha ng pasikreto. Paano kung hindi pasikreto? Kasi sa panahon natin yan, lantaran na yung nakawan. Talagang kinukuha, walang kahihiyan. Harap-harapan, may CCTV, kukunin. Talagang harap-harapan ng ginagawa. Minsan, iba na, lumalala na yung ating sitwasyon. So, anong ating gagawin? Nakabuti ba sa atin? Obviously, hindi. Lahat tayo tinatamaan. Kaya stealing is more than taking things. It is taking, withholding, or misusing what belongs to God and what is entrusted to others. Now, listen to this. Ang pinaka-main idea when God says, do not steal, hindi lamang yan ay pag-aari ng isang tao. Ang pinaka-main idea is for us to remember that God owns everything. Kaya nga, kung nanakawan mo yung katabi mo, hindi mo siya ninanakawan. Ninanakawan mo si God. Kasi pag-aari ni God ang lahat ng bagay. Are you following? Kaya ngayong hapon na ito po importante. God provides, kaya do not steal. Kasi pag-aari naman niya lahat ng bagay eh. Kaya di mo kailangan magnakaw. Sa halip, pagpalain mo yung ibang tao. When God entrusted something to us, it is not for us just to enjoy. It is for us to bless. Di ba? Para lahat tayo masaya. Kaya naman, ito po mga importante. Kaya itong utos na ito, it has something to do with trust, yung pagtitiwala sa Diyos at pagtitiwala ng Diyos sa atin. Kaya naman, ito ay something to do with stewardship. Ibig sabihin, ito yung pangangalaga natin, being faithful stewards. Kaya sabi ng Panginoon, if you are faithful with little things, He will entrust to you with greater things. Kaya magtataka kayo, may katotohanan din yung mayaman, lalong yung mayaman, yung mahirap, lalo naghihirap. Hindi dahil necessarily nandaraya yung mayaman, kundi minsan, katiwa-tiwala sila, kaya binibigyan pa sila ng Diyos ulit, napapagtiwalaan pa sila ng mas malaking bagay. Pero may mga ilan, maliit na lang nga, hindi pa mapagkatiwalaan, kaya nawawalan pa. Ganon din sa ministry. Yung ibang mga pastor, iba nagagalit, kaya daw nawawala yung mga membro nila. Pero pag inisip mo mabuti, kasi hindi ka rin naging tapat eh. Kasi kung binigay sa yung pinagkatiwala sa yung trabaho, pagbubutihin mo din yan. Naintindihan? Hindi yan parang basta si Lord na lahat. Hindi. Nag-aaral ka, pinagpe-pray ka ng mabuti, talagang marami kang mga sleepless nights sa pagdadaanan. Meaning because you are a good steward of God's resources. Pagmamahal,
contentment, ownership, at ultimately, yung condition ng ating puso. Kaya po, ulitin ko the basic issue is ownership. Sino ang may-ari? Kung ito ay bigay ng Diyos, kaya ito, tanda niya, the earth is the Lord's and all it contains. Nasusundan? Lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. Perang hinahawakan mo, pinagkatiwala sa ng Panginoon Diyos. Yung karera, abilidad, oportunidad, maging ang iyong mga hawak na ari-arian, yung oras, yung relationships, even yung ating sariling buhay, pag-aari yan ni God. We are not the ultimate owners. Hindi tayo ang totoong may-ari. Si God ang may-ari. Kasi pag yan ay nakalimutan natin, ang pagnanakaw ay napakadali. Pag-isipan ninyo, matatago ko sa iyo ang pagnanakaw ko, pero hindi ko matatago sa Diyos na tunay na may-ari. At kung sakali ako nanakawan, at least isa lang makukuha sa akin, yung bagay. Pero hindi niya makukuha ang kapayapaan kung alam ko ang may-ari, si God. Pero kung si God, pag wala sa isip kong si God ang may-ari, nawala na nga yung bagay, nawala pa yung kapayapaan. Ang daming nawawala. Nasusundan po. Hello? Kaya ito pong bagay na to, sobrang importante ito. Kasi nga ho, ito'y paalala sa atin kung si God ang may-ari, then we need to recognize the many ways we steal. Kailangan ma-recognize natin yun. Nang sa ganun, magsisi tayo para yung pinaka-puso sa likod ng pagnanakaw ay ating maibaling at maibalik na sa Diyos. At nang sa gayon, mapalitan yung ating pagkuha ng pagpapala sa iba. First, recognize the many ways we steal. Alam nyo, yung pagnanakaw, pwede nating hatiin sa 3 kategorya. Material na pagnanakaw, relational na magnanakaw, at spiritual na pagnanakaw. Ba't ko nasabi? Yung material, obviously, ito yung mga bagay-bagay na pwedeng makuha natin agad. No? Tulad ng theft. Yan, kumuha ka ng bagay, hindi ka nagpaalam, kinuha mo. O kaya naman ay fraud, yung panloloko. O kaya naman ay korupsyon, di ba? O kaya naman ay cheating. Kahit mga bata, nagnanakaw din yan. Nagpe-pray pa nga minsan eh. Pag nag-e-exam, Lord, di ko alam ang sagot. Pagtingin sa kata, hallelujah, answered prayer. Pag nanakaw yan, hindi naman yung sagot yan eh. Di ba, kinukuha mo yung credit na hindi naman para sa'yo. Di ba? At niloloko mo yung sarili mo kasi exam yan para malaman mo saan ka na umabot. Then, dishonest business, yung mga pandaraya sa timbangan, pandaraya ng kalidad, sabihin nila, pure, pero hindi naman pure. Yung iba naman, yung fake transactions, ang dami niyan. Sa Facebook, ang dami niyan. Yung sasabihin nila, ito yung bibilin mo, tapos pag diniliver, hindi pwedeng buksan, diba? Pag hindi na buksan, may iba pala yung ipapadala sa'yo. Parang ganyan. Yung unpaid debts, siyempre mga utang na hindi binabayaran. Yung iba sinasadya talaga hindi magbayad. Mangungutang ng mangungutang, hindi naman magbabayad talaga. Yan, ayaw ni God yan. Siyempre, yung piracy, tuwan-tuwa tayo dyan. Yung Hermes, pero talagang totoo niyan, Hermes. Talagang napakalaking H. Di ba? Yung buhaya, 4 ang ngipin. Napansin nyo, minsan tuwan-tuwa tayo na kahit na peke, ayaw ni God yan. Plagiarism, ang daming ganyan. Yung kinukuha yung idea na hindi naman kanila. But what I'm trying to say is this, we know the truth. We know what is in our heart. What are we trying to portray? Di ba? Pagnanakaw din yan. At siyempre, exploitation. Yung mga bagay na ini-exploit mo yung tao sa kanilang mga serbisyo. Kaya ito nga hamon ng Panginoon sa tinyo. The people of the land have practiced what? Oppression, committed robbery, and they have wronged the poor and needy and have oppressed the sojourner without justice. Parang pinaglalaroan nila yung mahihirap. Kumbaga, ginagawa nilang, sorry for the term, ginagawa lang tanga yung mga tao. They will show us something na parang pinaglalaroan nilang ating mga kahinaan, ang ating kawalan ng kaalaman. Parang bagang akala nila, hindi natin alam ang totoo. Hindi niyo ba napansin yan?
Kaya sabi ko, kaya nakakasakit ng dibdib. Di ba? Pero again, hindi naman kami ang niloloko nila si God. Kaya sabi ng Lord, alam niyo, exploitation, nangyayari yan. Sabi niya, behold, yung bayarin ng inyong mga manggagawa, na nag-ano ng inyong field, sabi niya, tingnan ninyo, hindi niyo binabayaran. At itong napakagandang bagay, mga kapatid, kung tayo yung biktima, sabi ng Lord, nakaabot sa akin ang kalang mga iyak. At ang kalang mga iyak, sabi nga, itong mga nag-aani na to, nakaabot sa Diyos ng hukbo ng kalangitan. He is the God of the army of the heavenlies. At nakaabot sa akin ang kalang mga iyak. And friends, if you are the ones being victimized by these people, narinig ng Diyos ang iyak ninyo. Nagkakaintindihan. At kung tayo yun ang biktima, matakot tayo. Narinig ng Diyos ang sumbong nila. Kaya huwag nating gagawin yon. Remember, everything is owned by the Lord. At dahil doon, kanumang panglalamang, hindi natin ginawa sa tao, ginagawa natin kay Jesus o kay God. Are you following? So tuloy tayo. Tingnan ninyo. Ganun din sa buwis. Sabi niya, for because of this, you also pay taxes. For rulers are servants of God, devoting themselves to this very thing. Render to all what is due them. Tax to whom tax is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. Anong excuse natin? Ninanakaw lang nila eh. Tingnan mo yung flood control. Diba? Ninanakaw lang nila. Tingnan nyo yung mga issues. Kung nagnakaw sila, does it mean pwede rin tayo magnakaw? Hello? Kung sila nagnakaw, huwag tayong sumama. Because our obedience to God is not dependent on their obedience or disobedience. It is dependent on our relationship with God. And it is our proper response. Okay? Kaya sa Lord, because He is our God, who is honest and who owns everything. Amen po? Hello? Kaya bayad tayo. Huwag tayo matakot. Now, tuloy tayo. Kaya we often, of course, condemn robbery while quietly practicing respectable stealing. Ano yun? Oras. We steal time. Sabi niya, katulad na chronic lateness, lagi ka tayong late sa trabaho o late sa usapan. Yung iba naman sa trabaho, kinaubos yung oras sa trabaho. Ang usapan nyo, binabayaran ka 8 oras, pero ang haba ng break time. But what my point is this, you want to be faithful to God, then use your time wisely. Hello? Andyan pa po kayo. Alam nyo, gusto ng Diyos umunlad tayo. God provides, but He will use whatever abilities that He has given us para tayo umunlad. Pero kung hindi, sasayangin natin yan, talagang matutokso tayong mandaya. Kasi pandaraya yun ng sarili. Ganon din tayo sa trabaho. Bakit? Pagdating sa trabaho, when we give our reports, are we prepared? Are we ready? Have we done our homework? Tapos nagtataka, ang labo nila, hindi ako binigyan ng promotion. Kasi yung promotion, the Lord gives the promotion. And He alone knows how we spend our time. And let us not steal time from our own lives. Ating pinagkatiwala sa atin ng Diyos, gamitin natin ng tama para sa Diyos. Hello? Andyan pa po kayo? Di ba? Kaya ito ho yung hamon ninyo. Kaya carelessness with our commitments. Kaya tayo sabi ng Lord, urge bond slave to be subject to their own masters in everything, to be well-pleasing, not argumentative, not pilfering. Alam niyo ba, hanapin niyo sa opisina, sino ang reklamador? Hanapin niyo, yung pinakatamad. Kasi yung masipag, paano magre-reklamin dahil ginagawa? Tapos itong mga ikot na gayon, nakakainis itong opisina, no? Ang daming trabaho. Pwede ba, wag mo na akong kausapin dahil kung ginagawa? Di ba? Yung ikot ng ikot, yun ang tamad eh. Di ba? Yun ang nagnanakaw. Kaya hanapin niyo yung mga reklamador na yan. Sabi mo, ikaw, reklamo ka na reklamo, tamad ka kasi eh. Huwag kayo matakot sabihin. Sabihin mo, sabi ko. Bakit? Kasi nga ako gusto natin maintindihan, Christian tayo. Let us honor the Lord with our services. Amen? Kaya yun ang sasabi ng Lord. Kasi sabi niya, not but showing all good faith so that they will adorn the doctrine of God and our Savior in every respect.
Tingnan niyo hamon ng Diyos. Sabi niya, woe to him, pati yung mga employer. This is a challenge to every one of us. Woe to him who builds his house without righteousness and his upper rooms without justice, who uses his neighbor's services without pay and does not give him his wages. Grabe. Maraming ganyan, nagpapatrabaho, hindi magbabayad ng tama. Laging tawad ng tawad, tawad ng tawad. Katuloy ang tawag sa ating mga magkakapatid sa Panginoon Diyos, katipiran. Sa halip ng kapatiran. Magbabayad din naman tayo ng tama sa iba, bakit hindi natin gawin sa mga kapatid natin? Let's bless each other. Alam nyo, lahat niyang importante yan. Kaya ito pang isang respectable na pagnanakaw, borrowing without returning. Di ba? Nanghihiram tayo. Ano sabi ng Diyos? The wicked borrows. Anong tawag? Wicked borrows and does not pay back. Kaya stealing is not always violent. Sometimes it is a quiet dishonesty. Kaya po, ano yan? Tulad ng relational stealing. Ano yung relational stealing? Mga nakaw na pag-ibig. Ay! Meron pala noon? Oo naman. Di ba? Sabi niya. Katingnan nyo, it's taking trust, honor, and loyalty. Yung bang, yung tiwala, ninakaw mo, yung dangal, tinakaw mo. Di ba? Kaya sabi niya, yung ibang tao, yung trust, yung honor, yung reputasyon, yung influence, ninanakaw. Ninanakaw. Kahit sa mga business people, nangyayari ito. For example, di ba? Una, sasama-sama muna sa'yo. Mamayang konti, yung mismong kliyente mo, kukunin niya laban sa'yo. Sisiraan ka pa. Para yung loyalty na sa halip sa'yo, napunta na sa kanila. Naunawaan? Pag nanakaw din yun. Kasi hindi natin pinapansin, pero ayaw ni God yun eh. Kaya ito nga, kaya minsan stealing credit. Parang inaangkin natin ang credit na yung accomplishment na hindi naman atin. Katulad ng kay Absalom. Si Absalom is a very good example. Tingnan yung ginawa niya. And Absalom stole away the hearts of the men of Israel. Paano niya ginawa yun? Yung loyalty, yung trust, yung affection, na influence na bapat sa tatay niya bilang hari, inaagaw niya. Paano? By flattering them. By telling them they have no time for you, but meron akong oras para sa'yo. By manipulating the situation. By having a selfish ambition. Minsan, kahit sa mga posisyon sa buhay, ninanakaw natin yung parang tiwala para mapunta sa atin. Kaya yun ang sinasabi niya ng Panginoon Diyos. Tingnan niyo po, kaya yung influence, ninanakaw yan. We steal trust, we poison relationships, and we divide people against one another. Kaya nga some theft happens through manipulation of the heart. Katulad din ng mga pastor, stealing truth. Bakit nangyari yun? Ito po, therefore behold, I am against the prophets. Di ba prophets yan declares the Lord, who steal my words from each other. Paano nangyari yun? They use the terminologies, they use the words, to manipulate people. Kala mo, totoong-totoo yung gospel na dala. Pero in reality, nilalansi tayo, nilalayo tayo sa Diyos. Dinadala nila tayo sa kanilang sarili. Kaya tandaan nyo to, huwag na huwag kayong titingin sa pastor, kay Jesus lang. Ang pastor, they will fail you. I can fail you. I can disappoint you. But Jesus will never disappoint you. He alone died on the cross for your salvation and mine. Hindi ko kayo kayang iligtas. Huwag kayo matuwa sa mga pastor. Huwag kayo basta matutuwa sa mga picture. Kahit may picture kayo pagdating sa langit, may picture ako ni Pastor Bong. Nasa impyerno na yan. Gusto mo sumama? Huwag. Sa Diyos lang tayo titingin. Huwag sa religious group, taga-CCF po ako. Hindi issue yung CCF. Do you belong to Jesus? Kaya huwag nating nakawin. Huwag na nanakawin yung loyalty ng tao kay Jesus. Ang tawag dyan, seduction of the bride of Christ. Kaya huwag ho kayong papayag sa ganoon. Lagi tayong kay Jesus lamang. Kaya nga ho, ang kasinungalingan ng ganakaw yan. Di ba? Falsehood, lies, manipulation pag nanakaw yan. Gossip pag nanakaw yan. Division pag nanakaw yan. Kaya spiritual stealing. Ano yan? Taking what belongs to God. Tulad ng glory. All glory must belong to God alone. For they exchange the truth of God for a lie and worship and serve the creature rather than the Creator who is blessed forever. Amen. No? Let us never exalt ourselves. Let us never claim ownership or glory. To build our own personal kingdoms. Live
As in, don't ever live independently from God. Kasi anything within that framework is stealing from the Lord. Naunawaan? Kaya hindi yun para expression lamang, uy, pastor, ang ganda ng message. Glory to God. Humble effect naman to. Alam ng Diyos yung puso. We can never claim any glory because I know everything comes from Him. Are you following? Kaingat tayo. Kasi minsan, sa totoo lang, pag sinabi, ay, ang galing mo naman, ang cute-cute naman ng gawa mo. Para sa Lord, glory to God. Pag hindi ka na pinuri, paano? Ba't wala na nagsasabi sa akin, ang galing-galing ko? Hindi na ba ako magaling? Akala ba, glory to God? Bakit ngayon naghahanap ka na? Kaya dito, it doesn't matter if you're not recognized as long as you know God saw what you did. Not only last summer, every day. Naintindihan? Alam ng Lord. So, relax na relax tayo. Alam ng Diyos ang puso natin. And to some, they rob God. Paano? Will a man rob God? Sabi niya, yet you are robbing me. But you say, how, Lord? How have we robbed you? In tithes and offerings. Ang punto rito, different ministries have different understanding. Ano ibig sabihin ng tithings and offerings? Dahil lang dyan, nag-aaway-aaway pa, nagsisiraan pa. Simple lang yan. Ang issue sa Diyos, the money we have belongs to God. And it must be dispensed in His ways, not our ways. Are you following? Kaya nga, it can also mean na ninakaw natin through what? Yung hindi natin binigay yung tamang worship sa Diyos. Hindi natin binigay yung tamang obedience sa Diyos. Hindi natin binigay yung tamang surrender sa Diyos. Hindi natin binigay yung tamang generosity na sinasabi ng Diyos na dapat natin gawin. Kaya nga, when you give, do not let your right hand know what your left hand is doing. In other words, maging ikaw, hindi mo inaangkin, ikaw ang nagbigay. Maintindihan? Paano malalaman? Pag tumulong ka sa kapwa mo, in a day na ikaw naman ang nangangailangan, walang tumutulong sa'yo, grabe sila, nung sila nangangailangan, tumutulong ako. Ngayon, ako na nangangailangan, walang tumutulong sa akin. Alam ng kaliwang kamay mong ginawa ng kanan. Dapat yon, hindi mo inangkin yon. Bakit? Kung tumulong ka, ginamit ka lang ni God. Praise God. Ngayon, kung walang tutulong sa'yo, walang problema. My God will supply all your needs according to His riches and glory. Kaya hindi tayo after sa recognition ng tao, after tayo sa recognition ng Diyos. Kaya wag nating nakawin yon. You see, stealing our own lives back from God. Bakit? Tanda natin, this body does not belong to us. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit? Who is in you, whom you have from God, and that you are not your own? Kaya huwag natin gamitin to. Hindi atin to. Kay God to. Gamitin natin to para sa Diyos. Kaya, for you have been bought with a price. Therefore, glorify God in your body. Our lives are not ultimately ours. Binili na ng Lord tong katawan na to. Kaya ulitin ko ha, the issue is ownership. Kaya stealing is not merely a hand problem, sabi nga ni Peter Jr. It is a heart problem. Alam niyo itong maganda sa Panginoon Diyos, no? Maaaring sabi ka, paano ako, dami ka ng mali, dami ka ng pagkakamali. Alam nyo, ang Panginoon Diyos, hindi tayo nire-rebuke para lamang ibagsak yung ating damdamin. Nire-rebuke niya tayo para ibalik niya tayo sa Kanya. Kaya we have to repent of the heart behind stealing. Kailangan bumalik tayo sa Diyos kasi 3 bagay lang naman ang ating kalaban. Whenever we are stealing, no, we are rejecting God as owner and provider. Parang sinasabi natin, ako ang provider sa sarili kong pangangailangan. Hindi, si God. Kaya pagka sinabi mong kukunin ko to, dadayain ko to, parang sinasabi mo, ikaw yung provider. Hindi ikaw may-ari ng bagay. Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi, hindi ikaw ang may hawak ng beat. Kaya mali yung step na yan eh. Kita mo yung beat ni, hawak mo. Tinatakpan yung tenga, ayaw makinig sa Lord. Dapat, ibigay mo kay God, hawak ni God ang beat. Ayos ba? Tsaka hindi na yung pakuha, para pakabig. Dapat pabigay. Kay Lord na yan. Di ba? Kaya baguhin yung steps, ha? Baguhin yung choreo, mali yan. Di ba? So balik tayo, violate God's design for love, justice, and stories. Kasi ang hangad ng Diyos for us to be loving. Ang nais ng Diyos in everything we do, gawin natin dahil sa may pagmamahal. Ang pagmamahal, nagbibigay, hindi kumakabig. Kaya ang pagnanakaw, pakabig yun eh. Kaya it's against our design. Kasi ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig.
Kaya ganun din, it destroys people and spreads evil. Kaya tingnan nyo how can we not trust the Lord? The Lord is my shepherd. I shall not want. Yung tupa, napaka-helpless niyan. Pero tingnan nyo, anong ginagawa ng shepherd? He provides, He protects, He corrects, and He even guides. Siya lahat talagang sagot Siya lahat ng sagot, kaya wala kang dapat alalahanin kung siya yung ating shepherd. Ang problema, hindi mo lang our shepherd, my shepherd. Is He your shepherd? Tingnan niyo naman, sabi ng Lord, and my God will supply. Hindi sabi may, but will supply with certainty. My God will supply all. Hindi lahat, hindi yung some, kundi all your needs. Hindi greeds, needs. According to His riches and glory. Hindi according to the riches of this country. Hindi according to the riches of your company. Hindi. According to the riches of our and glory of our Lord in Christ Jesus. Tiyakin natin, nakagree kay Jesus. Kasi kung iniinsulto natin si Jesus, this promise is not for us. Kaya nga po, stealing begins long before the hand takes. It begins when the heart stops trusting the Lord. We need to trust God. We need to trust God's provision. We need to trust God's timing. We need to trust God's goodness. And we need to trust God's justice. Amen po? Kaya ang diablo, lagi yung gagawin niya, pagdududahin tayo. Sasabihin niya, hindi tapat si God. Hindi, ang totoo niyan, kailanman hindi nagkukulang si God. Bigyan ko lang sample kung bakit yung sinabi yan. Tingnan sa Genesis. Ano sabi ng demonyo? Now the serpent was more crafty than any beast of the field which the Lord God made. And he said to the woman, talaga ba na hindi niyo pwedeng kainin ang anumang bunga ng puno sa hardin? Ganun ba talaga sinabi ng Lord? Tingnan parang sinasabi ng demonyo, grabe, pinagkakaitan kayo ng Lord. Kahit anong bunga, hindi pwedeng kainin? Yan ang ginagawa ng demonyo. Parang, grabe naman, ang daming bawal. Ano sabi ng ito naman si Eva, hindi niya alam ng eksakto. Hindi, mula sa puno na nasa, ng gitna, ng puno sa hardin, pwede namin kainin, kahit ano. Kaya lang, yung bunga na nandun sa gitna ng hardin, hindi ka pwedeng kumain, hindi mo pwedeng hawakan. Ayan na, sumobra na naman. Kasi minsan ginagawa natin sa Bible, ganun, dinadagdagan. Huwag na, ano sinabi niya, yun lang. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Ang ginagawa ng diablo, parang sabi niya, tinabo, pinagkakaitan ka. Tapos sabi niya ganun, at pag hinawakan mo, you shall surely die. Ano sabi naman ni Satan? Hindi. Alam niya na pag mabubukas yung mata mo, at pagkatapos, magiging katulad ka niya. Hindi ka mamamatay. Oh, you see? Yung kasinungalingan ng diablo. Hindi ka nauunlad pag hindi ka ng daya. Ano ka ba? Hindi ka nauunlad sa buhay kung hindi ka magkukompromiso. Kailangan gumawa ka din ng konti. Hindi pwedeng perfect. Tandaan nyo, promotion does not come from the east nor from the west. It only comes from God. Hindi totoong hindi ka uunlad. Ang tanong lang, anong intindi mo sa pag-unlad? Ang pag-unlad ba'y maraming bahay? Ilan bang bahay kailangan mong tirhan? Ang pag-unlad ba maraming kotse? Ilan bang kotse para makarating ka sa pupuntahan? Naintindihan? Ano yung ibig sabihin ng pag-unlad? Ang pag-unlad ay yung enough to accomplish the will of God. Amen? Kasi si Lord naman ang buhay natin, what does it profit a man if he gains the whole world and loses his soul? Kaya po, sa paalala natin sa Panginoon Diyos, pinapaalala sa atin ng Panginoon Diyos, we better repent because people will be hurt. Kaya naman, we need to replace taking, yung pagiging pagkuha, with blessing people. Tingnan yung instruction ng Lord. He who steals must steal no longer, but rather, he must labor, performing with his own hands what is good, so that we will have something to share with one who has need. Ano sinasabi ng Lord? Ang sabi niya, stop stealing. Yun ang una. If you have repented, tigilan mo na yan. Kay Lord ka na. Ilagay mo na sa tamang lugar ang sarili mo, you submit to God. Then sabi niya, stop stealing. Then work. Honestly. Work with your hands. Hindi ka nagtatrabaho sa kumpanya para may kitain ka. Nagtatrabaho sa kumpanya para meron kang maging blessing na ibabahagi sa iba.
Kaya nga, hindi lang nagtatrabaho, kundi nag-inisip mo how you can be a blessing to others. Kaya marami ang motivation natin para yumaman ako, para lumakas ang kita ko, para umunlad ako. Di ba? Kaya sabi nila, kaya hindi ko kaya, paano ka uunlad kung hindi ka mandadaya? Anong ibig sabihin ng pag-unlad sa iyo? Anong ibig sabihin ng pag-unlad sa Kristiyanismo? Ang pag-unlad ba'y maraming bahay, maraming sasakyan, maraming pera? Ilang bang bahay kailangan natin para mabuhay? Ilang sasakyan ang kailangan natin para makapaglakbay? Sa totoo lang, hindi doon nasusukat ang ating totoong pag-unlad. Ang pag-unlad that we have enough to accomplish the will of God. Yung mission na binigay sa atin ng Diyos, yun lang meron tayong ganun. Yan na umunlad na tayo. Diba? Isipin ninyo, nagiging blessing tayo sa ibang tao, hindi pa ba pag-unlad yan? Yun ang totoong pag-unlad. Nothing to do with them. Kasi sa totoo lang, hindi tayo permanente sa lupa na to. Di ba, pag nagpupunta tayo sa ibang lugar, nag-i-stay tayo sa isang hotel. Isang maliit na hostelid. Okay naman tayo. Masaya na tayo. Hindi natin kailangan ng malaki. Bakit? Dahil hindi tayo permanente doon. Ganon din dito sa lupa. We are not here permanently. Hindi ito ang bahay natin sa langit. And in my Father's house, there are many mansions. And if I did not, if it were not so, I would have not told you. Tama? Kaya hindi ito ang bahay natin. Andun, meron napakalaki, tamang-tama para sa ating lahat. Amen? Andiyan ka pa? At huwag ka mag-alala, makakatulog ka ng mahimbing. Kasi bahay ng tatay natin yun. Kasi alam nyo, kahit magandang bahay, kung hindi mo bahay ng tatay, hindi ka komportable, ilang na ilang ka, hindi mo ma-enjoy yung lugar. Kahit anong ganda. Pero kung yun ang bahay ng tatay natin, ganda-ganda, sobrang relax. Tama? Parang katulad ng nararanasan mo ngayon. Relax na relax ka. Pero ito matatandaan ninyo, Christianity is not merely a behavioral motivation. It is a heart transformation. At ang opposite ng stealing, hindi honesty, kundi generosity. Tingnan nyo, before Christ, we keep on taking, grasping, consuming, stealing. But when Christ found us, we labor, we serve, we bless, and we give because we love. Paano nangyari yun? Because for the wages of sin is death. We owe God something that we cannot pay. And Jesus paid a debt He did not owe. Because we owed a debt we could not pay. Si Lord ang nagbayad. We stole glory. We stole worship from God. We stole obedience. We stole control. Yet Christ took our judgment upon Himself. Kaya maging yung thief on the cross, sobrang nakakatuwa. He could not change any longer. But one thing He understood, Lord, alam kong you have the kingdom. When you are in your kingdom, please do remember me. And alam niyo si Jesus, sobrang gracious at sabing ganon. Ano sinagot niya? When you come in your kingdom, He recognized that Jesus indeed is the King. And sabi niya, truly I say to you, today, you shall be with me in paradise. Lord, hindi naman siya nag-attend sa CCF. Lord, hindi naman siya nag-attend ng GLC. Hindi pa siya nag-attend ng doctrine of justification. Isang alam ko lang, hindi ko alam lahat yun. Ang alam ko lang, inimbitahan ako nung yung kasama ko sa napako sa krus. And that is exactly what Jesus is saying. I paid the debt you owe that you could not pay. And I'm welcoming you with me in eternity. Amen? Praise God. And indeed, praise God. Kaya nga ho, Satan steals. Jesus gives life. Satan destroys. Jesus blesses. And God owns everything. Do not steal. Di ba? But instead, bless. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, ikaw lang nakakaalam kung talagang God owns you. Kasi maaring totoong pag-aari niya tayo, pero ayaw naman nating angkinin na under tayo sa Kanya. We keep on manipulating, we keep on living independently from Him, we keep on deciding where we want to go, we keep on doing what we want to do instead of submitting to His will. Kaya tanong mo sa atin, does God really own you? Have you surrendered yourself to Him?
If you truly acknowledge that He owns everything, which He truly owns everything, whether you like it or not, so He can decide whatever He wants to do to you. But God is telling you, come and I will take care of you. Come and I'll give you rest. Come and I'll bring you to where I am. But are you willing to surrender yourself to Him? Na kapatid, kung kinakausap ka ng Diyos and you haven't surrendered your life to Jesus, now is the time. Don't wait for tomorrow. For tomorrow might be too late. Humble yourself and say, Lord, I surrender myself to you. Yes, if God's speaking to you, just raise your hand to the Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. For those who raised their hands, just tell, Lord Jesus, I surrender my life to you. I acknowledge that you own me as you have created me, and now you even bought me with a price, with your very own blood that shed on Calvary. So Lord Jesus, thank you. Thank you for accepting me, oh God. Thank you, Lord, not because I'm good, not because of my promises, but simply because, Lord, I believe in you, because you of your promises, because of what you have already accomplished on the cross. And thank you, Lord Jesus, that you prove that your sacrifices are enough because you rose again from the dead. And Lord Jesus, take over Father God, the kingship in my life. Be the king of my life. You are the master. And I submit to you. Lord, thank you that you are enough for me. Thank you that I don't need to manipulate or steal anything, because my life now belongs to you. And you own everything. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And Father, I pray for every family represented here. I pray, Father God, to help us, Lord, to always trust you, to be a good stewards, Father God, and stewardess of your resources. Lord, may you find us faithful. May you find us, Father God, doing exactly what you want us to accomplish. That on the day that we face you, Lord, we will hear you say, well done, good and faithful servant. Enter into my rest. Thank you, Lord. We love you because you first loved us. We give you all praise and glory in Jesus' name. Amen. Amen and amen.